Hello, good afternoon everyone. Nakita ko dito sa TikTok na nahuli na ang dating presidente na si Rodrigo Roa Duterte, 'di ba? So ako, bilang isang Pilipino, bilang isang botante, 'di ba? May opinion ko lang naman, 'di ba? Para sa akin, tama ang ginawa niya, tama ang pamumuno niya nung siya pa ang pangulo ng Pilipinas. Bakit? Nabawasan ang mga kriminal, 'di ba? Kahit papaano nabawasan ang kriminal, ligtas ka makalakad-lakad kahit saan kasi nga left and right ang mga pulis, mga tanod, mga auxiliary, 'di ba? Kasi sa Davao Auxiliary yun yung mga parang tanod, 'di ba? May tanod pa, may auxiliary pa, 'di ba? So, opinion ko, alam ko mali talaga ang Komite ng Buhay. Pero bilang isang kasing ex-husband ko is na-involved din sa droga, 'di ba? In the end gumagamit siya, 'di ba? Ako mismo magpakatotoo na hindi yan niya basta-basta itutumba yung mga ganyang klaseng mga adik, 'di ba? Kaya nga merong programa na tuktok hangyo, 'di ba? Bibigyan ka ng pagkakataon na baguhin. Kung gusto mo magbago, sila mismo ang magpa-rehabs sa mga taong gustong magbago, like sa mga lulong sa pinagbabawal na gamot, 'di ba? So ang hindi kasi nakakaintindi is akala nila is para sa akin tama ang ginawa niya, 'di ba? Para sa akin, masama talagang Komite ng Buhay, pero ang kinikitil na buhay yung masasama, yung wala ng pag-asang magbago, pinagbigyan na ng pagbabago pero paulit-ulit bumabalik sa maling gawain, 'di ba? So kagaya noon at ngayon kung i-compare ko, 'di ba? Kung i-compare ko noon at ngayon iba na. Iba na ang namumuno. Pero nakikita naman ng taong bayan kung ano na ang sitwasyon ng Pilipinas ngayon, 'di ba? Ito ba ang tinatawag na bagong Pilipinas? Ito ba ang tinatawag na maunlad na Pilipinas? Wala akong hindi ko na experience na umunlad ang Pilipinas, 'di ba? Lalong palubog sa utang. For example, ang PhilHealth, nasaan na ngayon? Inimbestigahan ba yan? Di ba wala? Di ba? Pera namin yan. Ako naguhulog ako dati. Di ba? Lahat ng Pilipino is merong PhilHealth. Pero nasaan na? Kinurakot lang. Di ba? So ito pa. Isang sanggol nirep ng kanyang sariling ama dahil sa impluensya ng droga. Saan ang human right ngayon? 'Di ba wala? Tahimik. Wala akong nabalitaan, wala akong narinig sa social media, 'di ba? Kaliwat kanan ang nababalitaan ko na patayan ng mga inosenteng tao. Like sa Cebu, isang buong pamilya pinatay niya. Buti na lang yung isang bata nakaligtas kasi nag-aaral, 'di ba? Pinatay niya ang sarili niyang pamilya dahil sa droga. So ibig sabihin, ang drugs is hindi magandang impluwensya sa tao. Ibig sabihin, nakakasira ng buhay, nakakasira ng utak. So ngayon, bakit nasaan na ang human right na sinasabi ninyo? Bakit walang action? Oh, 'di ba? So opinion ko lang ha, hindi man ako perfect, hindi ako magaling. Pero mayroon din akong karapatan na magsalita, 'di ba? Sana naman sa gobyerno lawakan yung pag-iisip ninyo, 'di ba? At saka yung human right na yan, nasaan na? Dapat lumabas kayo pag mayroong mga inosenteng tao ang namamatay dahil sa droga. Yun lang guys, and God bless you to all. At sana naman pinagdadasal ko na sana naman maliwanagan na ang taong bayan, 'di ba? Sa bagay, lahat naman tayo is hati. Hati ang ating paniniwala sa buhay, 'di ba? Iba ang pananaw niyo sa buhay, iba din ang pananaw ko sa buhay. So, hati tayo ng pananaw. Para sa akin, mas maganda yung
may kamay na bakal. Kaysa yung, ewan ko, basta magulo na kasi sa dami ko nang nakikita ngayon na mga krimen na nangyayari left and right, diba? So, yun lang guys, sana nga maging okay na ang Pilipinas, 'di ba? Sana maging okay na. Sana makatagpo na tayo ng mamumuno na yung magtatanggol sa ating mahirap, lalo na sa mga kabataan, sa mga mahihirap, 'di ba? Yun lang, sana nga dasal lang tayo at saka tiwala sa ating Panginoon. At sana magpatawaran na. Yun lang guys, bye-bye.